Magandang buhay mga kaibon. Yan, nagbabalik ang MBA Lope and Aviary. Yan, for today's video, i-reveal ko yung future breeder na gagawin ko at ipapasok ko dito sa aking ibunan. Yan, ipapakita ko sa inyo yan. At bago ko nga ipakita ngayon sa inyo, siyempre merong isang katanungan yung aking subscriber na sasagutin natin mamaya at ipapakita ko sa inyo yung topic natin na gagawin kong future breeder dito sa aking ibunan. Yan, mamaya pag-uusapan natin yan pagkatapos ng introng ito. Ayun, welcome back mga kaibon. Yan, nagbabalik ang MBA Lope and Aviary. Bali, usapang ibunan muna tayo ngayon. May isang katanungan yung isang subscriber na hindi ko napapangalanan pero ipapakita ko dyan sa screen. Ang katanungan niya yung bakit daw kinakalbo ng hen yung mga inakay nung kanyang breeder na parakeets. Yan. Isa lang naman ang masasabi ko niyan kaya ganyan ang nangyayari dahil din po sa atin na silip tayo ng silip at nai-stress na yung ibon. Opo, ganun po yung nagiging dahilan dahil nga nai-stress na yung ibon. Kasi ayaw nila yan na yung lagi nating sinisilip na bigla natin bubuksan yung nest box or pupunta tayo sa cage. Siyempre, gusto na natin na makita yung kanilang mga inakay kung malaki na nga at kung kailan na gusto natin na bumaba na at magkaroon na ng kung ano nga yung mutation. Siyempre, nai-stress yung ibon. Ayun ang ayaw nila yung nai-stress yung mga ibon natin. Kaya ang number one yan, kaya kinakalbo dahil nga stress po. Na doon nila binabaling sa kanilang mga anak na kalbuhin. Yun, tama po yung sinabi nyo na ihiwalay nyo na lang kaysa naman po mamatay yung inakay. Ihanpid nyo na lang po. Ganyan dito nangyayari sa aking ibunan. Yung ganyang senaryo na naranasan nyo, naranasan ko rin dito sa aking ibunan ang pagkakalbo nga nung mga inakay. Dahil nga syempre tayo, nung ako nag-uumpisa pa lang, gustong makita na kung may itlog na ba. Yan, lagi kong binubuksan yung kanilang nest box, bukas ako. Tapos pangalawang araw, buksan ko na naman. Tapos buksan ko na naman. Doon ay stress na yung ibon. Kaya minsan may tendency na pag na-stress ng ibon, inuhulog na nila yung itlog nila. Opo, tapos lalo na yung sabi nyo na kinakalbo na pwede pang possible na patayin nga yung inakay nila. Yan. Ang mas maganda na wag na lang po natin silipin. Kung sisilipin man, isang beses lang po, wag pong panay-panay. Tapos yung bago nyo po silipin, gaya nga ng sinasabi ko sa mga video ko, na bago nga natin buksan ng nest box, kailangan muna natin kumatok. Para alam nung hen na sisilipin natin. At hindi kung may itlog, hindi kagad nila maitalisik. Or, kasi nga mababasag yun. Kasi yung dun sa, alam niyo sa nest box, diba may bukasan yun? Naandun sila sa yung sa bukasan ng pinto. Naandun sila, yung mga itlog nila, nakalimlim yon na pag binuksan natin na bigla, magugulat yon at titilapon yung mga itlog nila, pwedeng mabasag. Kaya gano'n na lang po ang gawin natin. Sisilipin man, bihira na lang, wag panay-panay. Tapos meron pa yan po, kung ganyan, behavior na ng ibon na kutkutin nga yung mga kanilang mga inakay. Yan, behavior na yan, may ganyan po yan na talagang ugali na nilang magkalbo ng kanilang mga inakay. Kaya ang solusyon
ay ano po, kung sakaling may inakay, i-unfeed na lang natin. Tapos pangatlo, pwede yan, pwede pang may sakit yung yung inakay na alam nung magulang na may sakit. Kaya ang ginagawa, baga kinukutkot na lang nila kasi alam nilang mahina eh. May na yan dito sa akin, may ganyan na senaryo. Kaya kung ano yung naranasan nyo, naranasan ko rin. Nagtataka ako bakit hindi na niya sinusubuan, tapos kinakalbo. Tapos yung ginawa ko, in-unfeed ko. Ayaw tumaba, pakain siya pero hindi tumaba. Yun pala, may sakit na pala yung ibon. Kaya yun, nawala na. Yun yung dahilan. Kasi nga, pagka may sakit nga, nakakalbo nga ang mga inakay natin. Kaya yun, wag na lang natin silipin para hindi maging stress ang ating mga ibon. Para hindi siya kalbo ng mga inakay. Tapos bigyan na lang natin sila ng calcium, mineral blocks or cattle bone. Yan, para doon nila pagkaabalahan yung pagkukutkot, hindi sa inakay. Doon sa mga calcium na yan, mga mineral blocks, doon nila kukutkot-kutin na lang. Yan. Siyempre, yun nga, pag-usapan natin yung yung bagong future breeder ko dito sa aking ibunan. Bali, ipapasok ko tong mutation nito. First time ko magkaganto na mutation dito sa aking ibunan. Kasi ang mga mutation ko dito, puro opaline, rainbow, green series, blue series. Tapos may lutino, albino. Tapos meron ako mga ino na inco. Tapos realback. Yung mga lang, pero gusto ko nga itong mutation na to ipapasok. Gusto ko ibangga. Experiment na naman. At ibabangga ko sa mga ibon ko dito sa ibunan. Itong pagpasok ko ng future breeder. Medyo pa to, medyo mga bata pa, siguro mga 2 months papagulangin ko muna. Pero ko na future breeder na tong Kaya syempre bago bago ko umpisahan. Nga sir, yung katanungan nyo, yung bakit nga kinalo, sana naliwanagan po kayo. Wag na lang natin sisilipin kung yun nga ang nagiging dahilan ng pag-i-stress ng ibon. Yan, tsaka pwede rin yung may mga predator. Yan, gaya ng sinabi ko noon pa sa mga video ko, nai-stress ang ibon dahil nga sa mga predator, yung mga daga, yung mga pusa, tapos yung ayaw nila kasi nabubulabo sila. Kaya yun na lang po ang natin, na huwag natin bubulabugin. Ako dito pag sumilip, kasi dito, pag alam kong hindi na lumalabas yung hen sa nest box, alam ko mga ilang araw o linggo mag-iitlog na yan. Tapos pag yung cock ay lagi nang pumapasok tapos nagpapakain na siya ng may na yon, may itlog na yon. Antayin nyo munang mag 2 weeks. Yan, 2 weeks, tingnan nyo, pwede nyo na silipin, pero kumatok muna kayo. Baka pag nandun nga, hindi kayo kumatok, buksan, mabasag na itlog. Malalaman nyo man yan pag hindi na lumalabas yung yung hen. Nag-iitlog na yan, nag-lelay na ng itlog yan. Kasi yung sa umpisa niyan, bago nga sila mag-mate, ang unang papasok yung cock. Sisecure niya muna yung itlogan ng kanyang asawa. Tapos yung hen, lagi lang yan doon sa may tungtungan, yung sa ginawa niyong perch. Doon lang yan, hindi mo na papasok sa loob ng ng tawag doon. Loob ng nest box, hindi mo na papasok. Tapos ngayon, pag na-secure na, makikita nyo magme-mate na yan, magsusubuan na, papatungan na. Doon na siya papasok yung hen. Na palabas-labas pasok, kakain, ganun. Pero once na nakita nyo na hindi na lumalabas yung hen, ayun na yun, possible na mag-iitlog na siya. At tsaka, ito pa, mapapansin nyo na may bukol na yung puweta ng hen. Yun na po yun, may itlog na po yun. At kahit na ilang araw po may niya na, may lalabas niya na itlog.
Tapos antay kayo ng 2 weeks bago silipin. Tapos yung pagkasilip nyo, pwede nyo nang silipin kung fertile nga yung ibon. Iyan nyo sa may yung sa may cellphone. Ilawan nyo yung itlog. Doon makikita nyo na may ugat-ugat. Fertile yun. Pero pagka plain lang na dilaw, hindi na pa fertile. Yan. Pwede nyo nang tanggalin. Kasi ako ganun para hindi na mahirapan yung hen. Limlim siya ng limlim pero yung mga itlog niya pala ay hindi fertile. Opo. Ayun, pag-usapan natin yung yung bago kong future breeder. Yan, bago nga ipakita sa inyo, siyempre magpapatuka muna ako ng aking mga ibon. Ito na nga mga kaibon, nagpatuka na nga ako ng aking mga parakeets dito sa sa fly cage. Sama-sama sila. Bigay ako ng ng white millet. Yan, wala kasi ako nabiling available na canary mix, kaya white millet na lang po ang aking binigay. Alternate. Yan, tapos pag nakabili na lang, saka na lang ako ibibigay sa kanila ng canary. Yan, may uling na rin ako dyan sa gilid. Yan, hindi ko na inaalis yan, binababad ko na yung uling dyan. Kung may nararamdaman yung ibon natin ay nangangatain na lang nila yan at sila naman nakakaalam kung may nararamdaman. Yan, yung uling ay natural antibiotic yan para sa ating mga alagang parakeets. Yan, pag-usapan na natin yung future breeder. Yan nga. Ito na nga mga kaibon, yung aking future gagawing breeder, ang TCB, Texas Clear Body. Nagkaroon ako nito dahil yung sa isang subscriber natin na taga Las Piñas na nagpunta rito sa bahay. Sisilipin daw yung mga ibon ko. Sa dala-dala nga to, nakipag-swap sa nakita niya kasi yung video ko basta yung nakaraang video na may mga dilute ako, may mga sobrang dilute naman akong parakeet. Gusto daw niya magka-dilute na mutation, kaya isinwap niya tong tatlong Texas Clear Body. Tama-tama wala ako na itong mutation dito sa aking ibunan, kaya ko na, green up ko na, pinag-swap ko na. May sobra naman ako mga dilute dito. Yan, ito yung future breeder. Sasabay ko dito yung rare mutation na nagawa ko, yung dilute follow. Yan, sila yung magiging magiging future breeder pagka naging matured na sila. 2 months old pa lang itong tatlong TCB. At ayun nga, gusto ko rin magkaroon dito ng ganyang mutation. Kaya nga nung sabi niya, sir, kung nakikipag-swap daw ako ng ibon, kasi nga dala-dala niya to, bago nga siya magpunta, chinat na niya ako na pupunta, pinakita na rin sa akin yung itong TCB. Sabi ko, sige, punta ka dito at ikaw na pumili ng dilute, kasi may sobra naman akong dilute na mga hen. Hen ang kinuha niyan dilute. 2 dilute tapos isang hen din na FBG. Yan, gagawin din yung mga breeder dun sa kanyang ibunan. May mga sobra naman ako. Ito kasi sinabay ko ng kumakain yung Texas Clear Body. Yan yung mga gagawin natin breeder sa darating na panahon or months. Basta matured na sila, i-breed ko na sila. Kaya ngayon naghahanap nga ako ng TCB na hen para back to back TCB nga yung aking i-breed. Pero kung wala man akong makuwang TCB na hen, pwede kong ibangga sa sa follow na hen.
experiment kung makakuha tayo ng TCB na red eye. Hindi first time na makakakuha ng TCB na red eye. Ano lang naman yan eh, subok-subok lang naman eh. Kaya malay mo nga, natsambahan. Tulad nga nung last na ano ko, na nakaano ko ng dilute follow. Dito rin sa aking ano yan, sa aking ibunan, ako rin ang nakapag-breed ng dilute. Nagkataon na maganda naman at kondisyon yung mga pinagpaparis ko. Yun na yung pinagbangga ko talaga sa nakapagpalabas niya. Kaya itong bagong mutation nga ito, dito sa aking ibunan, may mga iba na to, may mga ibang ibon mutation na to sa ibang mga ibunan, pero dito sa aking ibunan ay wala pa ako, hindi pa ako nagkakaroon ng TCB. Kaya nung sinat ako nung taga Las Piñas, hindi ko na i-mention yung pangalan, kaya matagal na subscriber, kakaibigan ko na rin. Siyempre dito sa ating pag-iibon, marami tayong nakikilalang mga kaibigan, mga bagong kaibigan na nakikipag-swap. Yan, willing makipag-swap na mutation. Ano natin, bigyan natin, siyempre, gusto rin natin yung ibon niya, gusto yung ibon ko, siyempre, total, para maging magkakaibigan yung sa atin, pag-iibon, para may share din natin yung mutation natin para sa kanila, tapos yung mutation nila, ma-share din sa atin. Yan, give and take lang naman eh. Yan, ito mapapansin nyo, ang ganda nung tindig ng TCB. Yan, ito yung mga breed, mga mga ibon. Yan, mga malilinis yan. Saka malalaki. Mga big size yung aking mga ibon. Yan. Ibabangga ko sa ano yun. Kasi itong tatlong TCB, pare-parehas kakto. 2 months old. Pagugulahin ko muna. Siguro mga 7 months. Yan, 7 months. Pwede ko nang i-breed. Kung wala akong makitang hen na TCB, mas maganda nga kung may ECB. May ECB, pwede natin pagbangga yung ECB tsaka TCB. Pero kung wala akong makita na mutation na parehas nila, babangga ko na lang sa follow. Kasi parehas lang naman ng nila eh. Sa may pakpak may mga dot-dot eh. At ang pinagkaiba lang naman, red eye nga yung follow. Eh malay natin, makapagpalabas nga ako pag pinalas ko nga itong TCB sa follow, makapagpalabas ako ng TCB na red eye. Ayun mga kaibon, ganito na lang po siguro yung aking ginawang video at pinakita ko na lang po sa inyo yung bagong mutation na pumasok dito sa aking ibunan. Ayun, pag may mga tanong kayo, comment lang po kayo dyan sa aking comment section dito sa video na to. Agad ko namang sasagutin. Tapos kung sino yung mga gustong makausap ako, may Facebook account ako, hanapin nyo na lang yung Michael Azul Mix Vlog. Yan, may mga vlog din ako sa Facebook about sa iba-iba naman yun. Iba-iba yung vlog ko sa Facebook. May comedy, may ibon, sa iba-iba. Dito sa YouTube ay pure ibunan lang tayo. Iba. Tapos kung naghahanap kayo ng mga bird accessories or mga vitamins at mineral blocks, calcium, iba't iba, search niyo lang po sa TikTok shop yung aking yellow basket. Search niyo po yung MBA Loop in Aviary sa TikTok at yun nga po, makikita nyo nga yung mga in-affiliate natin, tinitinda natin ng mga bird accessories. May mga bird cage tayo, tapos may mga vitamins, mineral blocks, everything about sa pag-iibon. May mga iba rin po tayong may mga iba rin tayong in-affiliate dyan sa TikTok, iba-ibang mga pambenta. Visit na lang po kayo, search nyo po sa TikTok ang MBA Loop in Aviary. Yan, pa-like, share na lang po ng aking mga video at pa-subscribe po sa mga bagong pasok dito sa aking channel, ang MBA Loop in Aviary.
Yan, tapos po, don't forget to click the notification bell para updated po kayo sa mga bago nating i-upload na mga video. Yan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig ng aking video. Yan. Hanggang dito na lang po. Happy breeding mga kaibon.